Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernanas ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit ilikha ng Diyos ang sex. At ang ating verse ay makita sa Genesis chapter 1 verse 28. Sinasabi dito, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it." Mga kapatid, madalas pag ating naririnig ang salitang sex ay iba-iba ang pumapasok sa isipan natin. Karamihan dito ay negative dahil sa maling paggamit ng mundong ito. Pero sa totoo lang, sex ay hindi lang galing sa tao. Sex ay galing sa Diyos. Siya mismo ang nagplano, nagbigay at nagdisenyo nito bilang isang biyaya at hindi bilang isang kasalanan. Kaya mga kapatid ay meron tayong tatlong purpose na matututunan patungkol dito at kung bakit nilikha ng Diyos ang sex ayon sa kanyang salita. Unang-una dito ay the purpose of sex is pleasure. Ang gaya ng sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall live unto his wife, and they shall be one flesh. Ibig sabihin nito, ang sex ay para ipakita ang intimacy at joy sa loob ng isang kasal. Hindi ito marami, ito ay malinis at masaya kung nasa tamang konteksto sa pagitan ng mag-asawa. Ang pleasure na ito ay hindi lamang physical, kundi emotional at spiritual din. Kaya kapag ito ay ginagamit sa tama, ito ay nagiging mas matibay ang relasyon. Kalawa, the purpose of sex is procreation. Dito naman pumapasok ang Genesis chapter 1 verse 28. Be fruitful and multiply. Ang sex ay hindi lang para sa enjoyment, kundi para sa pagpaparami ng tao. Pinapakita nito ang creative power ng Diyos dahil sa pamagitan ng mag-asawa ay mayroong bagong buhay na dumarating sa mundong ito. Isipin na lamang natin na sa maliit na paraan, pinapahiram sa atin ng Diyos ang kanyang kakayahan bilang creator. Kaya hindi lang basta pleasure, kundi may purpose para magpatuloy ang lahi ng tao. At pangatlo, the purpose of sex is praise. Ngayon nasasabi sa Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Kapag ginagamit natin ang sex sa loob ng marriage, naging paraan ito para magpupuri ang Diyos. Dahil susunod natin ang kanyang disenyo. Ang pagkakaroon ng malinis, tapat at covenantal na relationship ay nagbibigay luwalhati sa kanya. Ang sex kapag nasa tama ay hindi lamang tungkol sa atin, kundi tungkol sa pagpapapuri at pagpapakita ng kabanalan sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan ng mundo ang magturo sa atin kung ano ibig sabihin ng sex. Ang Biblia mismo, nagsasabi na ito ay isang regalo mula sa Diyos. Ito ay para sa pleasure, procreation, at praise. Kaya ang tanong, ginagamit ba natin ito ayon sa kanyang kalooban, o hinahayaan ba natin nawasakan ito ng kasalanan? Dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.